Sa ibang balita, imbis na ayuda para sa mga tsuper, mas maiging itaas ang presyo ng pamasahe pansamantala sa gitna ng hindi mapigilang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon yan sa ekonomista at monetary board member na si Benjamin Jokno. Hindi na rin daw naman ganoon kalaki ang epekto ng krisis sa Middle East sa ekonomiya ng Pilipinas dahil nakapag-adjust na ang bansa matapos ang unang wave ng oil crisis. Narito ang report. Habang hindi pa nagkakaroon ng tiyak na resolusyon sa tensyon sa Middle East, patuloy ding hindi magiging stable ang supply at presyo ng langis sa global na merkado. Lalo pat sa tuwing nagkakaroon ng pag-atake sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran, nariyan palagi ang banta ng pagsasara ng Strait of Hormuz na pinakaimportanteng ruta para sa import at export sa Middle East. 20% ng global petroleum at malaking bahagdan ng liquefied natural gas o LPG ang dumaraan dito araw-araw. Hindi man direktang naiipit sa tensyon, ramdam pa rin sa Pilipinas ang epekto ng girian at krisis sa langis. Sa buong mundo, pumapangalawa ang Pilipinas sa mga bansa na may pinakamataas na pagsipa sa presyo ng gasolina at pangatlo pagdating sa diesel mula nang magsimula ang tensyon sa gitnang silangan. Ngayong linggo mayroong bahagyang rollback sa presyo ng mga petrolyo sa bansa, bunsod ng panibagong peace effort sa Middle East. Simula nitong Martes, bumaba ng 4 pesos and 70 centavos ang kada litro ng presyo ng gasolina. 4 pesos and 30 centavos habang 4 pesos and 90 centavos naman ang naging tapya sa kada litro ng diesel at kerosene. Kung si dating Finance Secretary at ngayong Monetary Board member Benjamin Jokno ang tatanungin, hindi na gaanong apektado ng krisis sa Middle East ang ekonomiya ng Pilipinas. Sa kapihan sa Manila Bay Forum nitong Miyerkules, sinabi ni Jokno na naniniwala siyang nakapag-adjust na ang ekonomiya ng bansa sa naunang wave ng Middle East crisis, kung kaya't mas kaya na nitong harapin ang epekto nito gaya sa langis. Hybrid. So, given all these adjustments, hindi na rin siya major compared to the initial. Pagka yung initial, wala ka talagang magawa doon, di ba? Initial. At saka, kaya ako positive din, yung ekonomiya natin is not export-oriented. Mga 2/3 na economy natin, even higher, is consumption. May madaming Pinoy na foreign FDI, foreign direct investment sa Pilipinas will not reach $6 billion. Napakababa na para sa ibang bansa. So, yun ang next paper ko. Para kay Jokno, maaaring nakatulong din sa adjustment ng Pilipinas ang paglalaan ng subsidiya at ayuda para sa mga sektor na apektado ng krisis sa langis, partikular na ang mga nasa haning ng transportasyon. Ngunit nilinaw niya na hindi pa rin ayuda ang sagot sa anumang krisis na kinaharap ng mga Pilipino. Cheap. 1 plus 1 peso. Say 1 plus 1 peso. Pagka nag-normalize na, hindi mo babawi, di ba? Ayun. Yan yung isa pang mahirap doon sa mga ganyan movement na nag-respond ka sa immediate need na sa tingin mo naman transitory lang, di ba? Hindi siya permanent. Sa kanyang pananaw bilang ekonomista, pinakamabuting aksyon na aniya ay ang pagpapatupad ng pansamantalang taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Sa pamamagitan nito, makatutulong na sa mga apektado ng krisis, masisiguro ring hindi mapipilayan ang ekonomiya ng bansa. Huwag kang hihingi ng power tapos hindi mo gagamitin. Yun ang pagpapalagay. Pero, same idea ba, sir, as an economist? Tingin nyo ba talaga, konti lang yung makikinabang kung nagkaroon ng suspension sa implementation ng excise tax or binawasan? Hindi ko alam kung anong detalye ng excise tax adjustment mo hinihingi. No? Pero noon kasi, for example, doon sa cigarettes, noong time ni Duterte, Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.